debunk published falsehood with verified facts. And it is also, fact-checking is also accountability journalism. We want to to hold responsible all those who spread falsehood. Verapals is a member of the International Fact-Checking Network. It's an organization of more than 170 fact-checkers all over the world who adhere to international standards in fact-checking. Verapals is also a third-party fact-checker of Meta, Facebook here in the Philippines. As a third-party fact-checker of Meta, we don't block, we don't delete falsehood that are proliferating in the platform. We identify what are false, misleading in the platform to help the platform become more safe and to prevent harm for those who are visiting the. I mean that's the purpose of Meta setting up the program of fact checking in their platform. Then in the process of fact checking, we have identified most of the falsehoods that we identify in social media are scams, hoaxes, and Mr. Chair, can I interrupt? Is Secretary Oy leaving now? May tatanong sa kanya kasi, sandali lang sana. Alis na ba siya? For a few minutes na lang. Ang tanong niya, mag-ingat ka na. Mag-ingat ka. ano, Sabi ko, no, dito sana eh. Pwede lang, mamaya lang. Thank you, Congressman Plato, for your understanding. Sige, Ma'am Vera. tuloy ako. Opo, Ma'am. Sige, okay. Sa pag-ano namin, sa pag-check namin as a third-party fact checker of Meta, ang mga nakikita namin karamihan na falsehood, you know, I try to avoid the term fake news because it's an oxymoron actually, because when we say fake news kasi, the term fake news kasi undermines the value of news, which is, you know, pag news kasi dapat totoo yan eh. Pag hindi totoo kayo, chismis yan. So pag linabi mong fake news, parang, di ba, oxymoron. You don't modify something that is true with the word fake. Pero anyway, nagiging ano na kasi parang Colgate, no, tsaka toothpaste. Ganon. Pero anyway, but anyway, what do we fact check? We fact check falsehood, lies, which are proliferating in social media. We follow criteria in deciding which to fact check. Dahil sa dami-dami talaga, tama yung sabi ni Chairman Fernandez na talagang pag nagba-viral in thousands in a matter of minutes and hours, ganon. So may criteria kaming fina-follow what to fact check. Number one, it should be a statement of fact. Hindi kami nagpa-fact check ng opinion, hindi kami nagpa-fact check ng fiction, di ba? Hindi kami nagpa-fact check ng prediction. Di ba? Pag sinabi mo kasi na we expect the Philippines to be to belong to the first world group in 5 years, hindi namin pwedeng fact check yan, di ba? Kasi wala pa namang 5 years, ganun. So anyway, number one, it should be a statement of fact. Number two, it should be relevant. Kasi kahit naman may false one, hindi ko ipa-fact check kung ano nangyari kay Maris Racal tsaka kay Anthony Jennings, no? Kasi ano naman relevance nun sa general public, di ba? So, kino-consider namin yung relevance. Saka isa pa is, ang third is, kaya ba namin i-fact check sa madaling panahon? Kasi, iba kasi ang fact-checking kaysa investigative journalism. Ang investigative journalism kasi, it will take weeks and months, gano'n. Ang number one, ang importante sa fact-check is to stop the spread of falsehood. Agad kailangan mo ma-stop. So, kailangan, kaya ba namin ito i-fact check
at least one day, you know. Mahaba na kasi yung one day, but mahaba na siguro yung 2 araw. Kailangan ma-stop. Tsaka kailangan kasi pag nag-fact check kami, we debunk falsehood with verified facts. Hindi namin pwedeng hindi kami pwedeng magsabi lang na mali, ganon. Kasi 'di ba, pangit naman yung na fact checker ka tapos yung fact check mo mali rin, 'di ba? So, kailangan verified facts. And ang additional criteria namin is yung virality. Kasi kung mas viral, mas urgent yun ang isa-stop na yun ang uunahin namin, ganun. So yun ang aming mga criteria namin sa pag-practice. Ang karamihan sa mga nakikita namin na falsehood sa social media are scams, no? Yung mga nanloloko, yung ayuda, SWS. Magbibigay sila marami yan. Maraming naloloko diyan. Marami rin usually health scams, ganon yung mga gamot sa diabetes, gamot sa cancer. In fact, ang isa sa mga naloko nga sa gamot ng diabetes, yung ating national artist na si Kidlat Tahimik, nakabili siya ng package ba yun na binibenta ng diabetes. Hindi naman. Kasi ang mga nanloloko kasi dito, they earn money by the clicks, di ba? So, gagawa lang sila ng mga headline na clickbait, we call it clickbaits. The moment nag-click ka, kikita na sila dun eh. So, wala namang laman yung kanilang website, pero kumikita sila dun. So, tingnan, marami. Tapos hoaxes, yung mga namamatay, like, namatay si Jackie Chan. Yan, kahit na, magugulat ka, di ba? Magugulat ka. Tapos, kahit na later on malaman mo na hindi totoo, nakaklik ka na, di ba? So, yun ang marami. Tapos, ngayon habang lumalapit yung election, tumataas yung falsehoods na lumalabas related to sa election. So, medyo kasi 'di ba yung ang nakakabahala kasi dito sa disinformation na nangyayari is kasi tayo 'di ba we make decisions based on the information that we have. So kahit from sa maliit na bagay hanggang sa matters of national interest, lahat 'yun nakabase yun sa tamang impormasyon. So kung sa election na to, magdi-decide tayo kung sino yung bubutuhin natin para magiging mga leader natin sa ating community hanggang sa national. So kailangan dapat yung decision natin nakabase sa tamang kung kandidato ba na ito gumagawa or maraming nagawang masama o whatever, ano siyang klaseng tao. So, importante yun. So, ngayon habang palapit yung eleksyon, may dumadami yung falsehood. So, as third-party fact-checker ng Facebook, kasi maraming nagagalit sa amin dahil akala nila nagbablock kami ang nagdi-delete ng mga post. Hindi nangyayari yun. Di ba sabi ko kanina, kinaklasify, pag may nakikita kaming falsehood sa Facebook, everyday, pagkagising namin, yun ang trabaho namin, to scour the social media of false and lies that are proliferating in the platform. So, ginagawa namin, so yun, may proseso kami para masigurado na yung aming fact check ay nakabase rin sa facts, ganon. So sinasubmit namin sa Facebook 'yon. Ang Facebook ngayon ang magde-decide kung anong action ang gagawin nila doon. Ang ginagawa ng Facebook usually is binababa nila yung false na yung maling
post, binababa nila sa kanilang feed. So, ibig sabihin nun, kung i-click mo yan, hindi na yan basta-basta magsispread. So, ang mangyayari dyan, malilesen yung kita, kasi hindi na yan